signals enjoyer ka ba? At kinakareer mo ang back burner ni Mickey? Pwes, kami, hindi. As Comshies, we advocate for expressing your discomfort in challenging situations because effective communication is crucial. It is not only important but also a right we all deserve. As we grow older, we seek a more secure relationship that does not leave us feeling confused or contemplating our worth. We simply want to have clarity about someone without having to analyze their actions, which can be challenging. Sabi nga ni Piolo Pascual, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Because all of us deserve a good communication. So, ano bang hinihintay mo? Grab your snacks and drinks as we dive in the perspective of our kakomshis about our new episode entitled, Is Communication the Key? Yes, ang galing naman ni Miss Danica Kilana. Thanks. Small thing. So, kayo ba? Kamusta kayo ngayon? How's life? Sobrang yung love na natatanggap ko ngayon dahil ngayon I love month nga. Sobra yung yung pagmamahal na natatanggap ko. Gusto mo yung umikot lang. Grabe yung pagmamahal. With your family. My comshies. Grabe. Yes! The first question is, how do you communicate with your loved one? Ako kasi, personally, non-verbal communication yung ginagawa ko, even sa friends, sa loved ones, or sa family. Parang medyo nahihirapan ako na makipag-communicate through words. Parang lumaki kasi ako sa bahay na hindi masyadong expressive when it comes sa pag-I love you, or I think halos lahat naman ng family, ni lahat ng pamilya. Pero I think ayun yung non-verbal communication. And sometimes mahirap siya kasi nami-misinterpret yung actions natin na I think ganito siya, I think ganyan siya. So mahirap makipag-communicate, especially if non-verbal communication yung mga atake mo sa life. Yes. Ikaw ba Ella, I think kay may eksena ka sa buhay eh. So, pero recently kasi, natutunan ko na hindi lahat ng bagay magigets ng mga tao nasa paligid mo or yung ng loved ones mo kapag inak mo. So, natutunan ko recently na i-communicate siya verbal. Kasi mas malinaw yung ganong paraan and then mas may express mo din kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Ganun. Baliktad kami ni Danica na hindi expressive sa family. Yung sa family namin, usually, hindi ako nahihiyang mag-I love you, mag-I miss you sa mga parents ko, gano'n. So parang, gano'n din ako pag so verbal talaga verbally talaga ako nakikipag-communicate ng love ko sa mga tao nga sa paligid ko. Kagaya ni Danica, more on actions talaga yung akin, na non-verbal talaga. Since yung family ko, hindi rin naman mahilig magsabi ng mga words na warm words, ganon. Pero, ayun nga kasi, may downside din yung sa actions lang. Kasi, hindi naman tayo mind reader, di ba? Hindi naman nila malalaman agad kung ano yung nararamdaman mo or ano yung pinapakita mo. So, definitely, you have to tell them, you have to tell your, yung kinakausap mo kung ano yung nararamdaman mo, ano yung, iniisip mo, yun din kasi, yun nga, communication is the key, diba? Pero, aside doon, kailangan din nila mag-comprehend kasi, kailangan mo rin maging transparent if anything, and yun na talaga, yun din. Tsaka written communication, definitely. Lalo na kasi, digital age na, and yun lang naman sa akin. Ako para sa akin kasi hindi lang siya yung tanong dun sa episode na, is communication the key? Para sa akin, comprehension. Hindi lang siya communication. Kasi, no matter how hard na i-communicate natin, may pag-communicate tayo kahit 5 oras tayo makipag-communicate sa isa't isa. Kung hindi naman natin iniintindi kung ano yung sinasabi nila, anong sense? Diba? Kasi parang, actually, aminin natin lahat tayo nakasanayan na natin yung makikinig lang tayo pero hindi natin pinakinggan talaga kung ano yung nararamdaman nila. Parang pinakinggan lang natin sila para makaisip tayo ng bago nating sasabihin. Parang parang nagipagpalitan lang tayo ng salita. Which is, hindi rin siya tama. Kasi, let's say communication siya, pero anong point ng pagkipag-communicate nyo kung hindi nyo naman iniintindi yung nararamdaman ng bawat isa? Diba?
feel ko mag-a-agree ako sa sinabi ni Eric. Parang yun yung pinag-aralan natin nung high school and elementary. Na dapat kapag gumagana yung big mo, dapat gumagana yung utak mo, yung puso mo, at saka yung tenga mo. Na kailangan ina-apply mo muna sa sarili mo yung kung paano ka magre-respond doon sa pinakinggan mo. At kung paano dapat siya mag-respond doon sa sasabihin mo. Kasi parang parang nagbabalikan lang kayo ng magandang communication. Kasi yun naman yung gusto nating lahat, yung magandang communication. Saka mahalaga yung kalmado. Oo. Kalmado lang yung gusto. Kasi iba yung tone eh. Actually, hindi siya sa mga words na binibitawan natin. Nasa tono talaga siya. Kasi kahit gaano kaganda yung sinasabi natin, kahit gaano siya kahit makabuluhan, kumbaga, kahit wala naman tayong masamang intention na sabihin yung mga ganung bagay, like hindi siya masama. Kapag yung tono natin, pabalang, pagalit, yung aggressive yung atake, iba kasi iba yung nade-deliver natin dun sa tao. So, mahalaga pa rin para talaga sa akin yung tono ng palamig. Oo nga. Tsaka, yun nga, di ba sabi ko kanina, dapat talaga galing sa puso mo yung kung ano man yung gusto mo sabihin sa loved one mo. Walang sense yung mga bibig at mga tenga natin kung hindi communication yung TV. Ayun, for me naman, personally speaking, more on the verbal approach ako. Siguro it comes up from my family na din na my dad is working abroad. Therefore, there's no way for me to show how I love him through speaking or through verbal actions. And siguro yun na rin yung way ko to tell thank you. And I believe thank you is also stems from love. Not only because yun nga nagtatrabaho siya abroad, but because he does it and he sacrifices his time para for my future, for what I want and what I need, especially school. And siguro ma-apply ko rin yung verbal approach in my friendship. I don't believe na action speaks louder than words. Kasi what are actions if hindi naman talaga naiintindihan lang kausap mo kung ano yung gusto mong iparating. So it's better to tell that person kung ano yung gusto mong sabihin. And nag-agree ako kay Ellie kanina about yung tone din. Siyempre, the tone on how you speak, it speaks volumes. Kasi pag aggressive yung tone mo, syempre, pwede nang ma-interpret na galit ka. Yes. Kaya siguro one tip I could give you is na when speaking, ayusin mo naman. Hindi yung in a way na ayusin mo naman. Siguro in a way parang nakaka-hurt siya sometimes sa iba. And yun lang yung mapapaya ko to other people na when you speak from your heart, not your brain. Hindi porket magaling ka at lahat ng sinasabi mo ay tama. There are times when yung mga sinasabi mo ay nakakasakit sa iba or hindi rin tama actually. Kaya siguro yung words are very important. It's not only a medium to express what you want to say, but it also speaks louder since yun yung talagang nararamdaman mo sa puso mo. May gusto lang din akong sabihin dun sa sinabi ni Lagrina. Hindi siya pag-didisagree. Parang yung sinabi niya na hindi siya naniniwala sa actions with louder words. Para sa akin kasi hindi lang siya actions, hindi lang din siya words. Actually, balance siya. Mm-mm. Kasi kahit anong actions mo, kung hindi naman alam ng tao kung ano talaga yung pinabarating, Mm-mm. wala rin, di ba? Walang parang mixed signals na yung nangyayari. Wala siyang malinaw na pinangahawakan kung ano ba talaga yung pinaparamdam sa kanya. While, kapag words naman, parang puro ka lang salita, umaasa naman yung tao. Diba? Kung ano yung gagawin mo kasi nangako ka sa kanya. Ganun. So para sa akin, magandang balance lang talaga siya. Hindi lang siya words, hindi lang siya actions. Both siya. Hindi gagana yung isang bagay kung hindi pinapagana ng dalawa. Yes. The second question is, do you have any traumas na naka-apekto sa pakikipag-communicate when it comes to love? So, ayun. Oo, may trauma ako. Tapos nagmula siya sa family ko. Alam mo yung parang nagkakaroon ng misunderstanding na
hindi naman talaga ito yung pinopoint out mo, pero yun yung napoperceive niya. Parang ayun, parang yung trauma ko, yung parang nagkakaroon ng misunderstanding when it comes to mga ganong bagay. So, kasi dati, kapag nagkakaroon ng alitan sa pagitan namin ng parents ko, parang tumatagal siya ng days. Parang ayun yung trauma ko na nagkakaroon ng misunderstanding. And yun nga, sinabi ko kanina na binabagabag ako nun for days and hindi ako nakakatulog ng maayos kasi kapag 'di ba kasagutan kayo, usually hindi kayo nagpapansinan, ganon. Alam mo yung imbis na makakapagpahinga ka ng maayos pag nasa bahay, kapag may alita na ganon, like hindi kayo nagpapansinan, iniisip mo yun all throughout the day, kahit na nasa bahay ka lang naman. So parang nakaka-drain siya for me. Natatakot ako na magkaroon ng misunderstanding and hindi maintindihan nung loved ones ko kung ano yung pinopoint out ko. I encountered or experienced na nag-share ako sa friend ko. Then, diniretsa na ako na parang, tawag dito, parang hindi niya na kinakaya yung mga sineshare ko. Nadidrain na siya. Parang na-trauma dump. Oo. Yun yung nangyari. Na pa-trauma dump ako sa kanya. So, parang from there, parang na-lessen yung pagiging open ko in general. Kasi natatakot ako na baka, alam niyo yun, may kanya-kanya tayong binibit-bit. And ayoko lang dumagdag sa binibit-bit yung like. So, ayun. Pero hindi mo masyadong dinigdag kasi naintindihan ko. Ayun lang, for. There's this scenario na I am with my friend, tapos question na rin talaga kami. Then eventually, nalaman ko na all of my secrets, mga sinishare ko sa kanya. Sinishare niya rin sa iba. Oo, sinishare niya din sa iba. So yung mga parang sa amin lang, yung sa akin lang. Sinishare niya din pala sa iba. Tapos nagugulat ako na alam din pala nung iba, information about me. So parang it serves as a lesson na hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Though there are some people that you can still trust, pero yung fear, yung takot na makipag-communicate ka freely with other people without filtering your emotions, your words, your feelings, yung mga thoughts and ideas mo na gusto mo i-share kasi you felt happy, you felt sad, yung different emotions na nararamdaman ko. Gusto mo i-share sa ibang tao kasi syempre, isa ka lang din naman tao na gustong mag-share ng mga nararamdaman mo. So, I think yun yung isang lesson para sa akin na up until now, I still think about it na ang hirap pa din makipag-communicate freely and honest sa ibang tao dahil din sa certain situation. Nung inuusap ko yung trauma ko yung nangyari sa trauma ko, parang naiisip ko na ano bang masama sa ginawa ko? Ano bang masama sa in-express ko na lahat? Parang yung naisip ko na sobrang traumatizing talaga niya na to the word na diagnosed pa ako. Ganun siya ka-traumatized. Na kapag binabalikan ko siya, sobrang hirap niya intindihin kung bakit siya nangyari sa akin at kung bakit pinapagdaan. And fully, dahil sa maganda kong communication with God, ngayon, 24, alam kong hindi ko na siya dala at ayoko na siya ulit balikin. Kasi masakit siya, hindi mo alam kung ano gagawin mo, at hindi mo din alam kung saan patungo yung pagmamahal mo sa ibang tao. So, ngayon, parang nasa process pa rin naman tayo ng hinilig and nasa process pa rin naman tayo na pagbabalik ng pagmamahal na yun. Hindi man sa mga taong kinalimutan mo na, pero sa mga taong makikilala mo pa at sa mga taong patuloy mong mahal. Para sa akin, isang malaking bagay yung pakikipag-communicate when it comes to love. Kasi doon natin na-express yung, diba? Doon natin na ipaparamdam kung ano yung totoong nararamdaman natin. And doon tayo nag-grow sa relationship natin. So ako naman, feeling ko connected yung love tsaka communication sa isa't isa kasi
yung love mo, ma-express mo siya through communication, verbally man yan or non-verbal. Doon mo ma-express kung gaano mo kamahal yung loved ones mo. Halimbawa sa acts of service, sa paggawa ng mga bagay na para sa kanila, na ikakasaya nila, and yung words of affirmation naman, parang doon mo may communicate kung gaano mo sila kamahal. Yan. To summarize our event. Our podcast for today's episode. Parang iisa lang yung gustong patunguhan na podcast na to is mahalaga talaga yung communication when Kaya, it comes to love. ngayong Valentine's, iparating niyo yung mga nais sa mga mahal natin. Huwag tayo mahiya. Kasi diba, different man tayo ng ways sa pag-show ng love. But, isa lang yun eh. Love story. Believe me, kapag nakatanggap sila ng isang bagay na any form of love na galing sa'yo, sobrang katatakon saan sa buhay. Ang bagay nila sa kanila. Mabubuo yung araw nila sa kanila. Yes. Siyempre, sa'yo na rin to, di ba? If may mga hindi pa kayo nakakausap, talk it out na ha. At Yes. yun nga. Kami na kayo. Ayan. So, batiin naman natin ng each other na Happy Valentine's Day! Puso! Sabi niya kanina.